Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Okay, Bigman. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Bigman Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Bigman Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Bigman, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Bigman Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Bigman, 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 best service in the land. Bigman, Bigman, tara na, sumama ka na sa Bigman gang. Bigman Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Bigman. Dito sa Bigman, sa Bigman gang. Game strong, service stronger. Okay, good evening, good day mga ka-airsoft. Hello po sa mga ka-airsoft natin from different province. Hello po, ngayon magkakasama na naman po tayo. Meron po tayong pahabol unit, no? Pahabol po ito, ni-request ng ating ka-airsoft, no? From Coron, Palawan. Hello, bossing! Hello sa'yo, Alexander Nunez. Okay, Sir Alexander Nunez of Coron, Palawan. Mga ka-airsoft, meron lang akong konting reminder, no? As much as we want, gusto namin makarating agad yung unit ninyo. Pero, dyan kasi sa lugar ng Palawan, palibasa, isla yan. So, to tell you honestly, mga ka-airsoft, no? Medyo may delay pag yung unit is going sa Palawan, no? Kaya pagpasensyahan nyo na kung, kasi ganito, normally 2 to 3 days lang ang unit, maximum na yung 3 days, pero madalas 2 days lang, no? Bago makarating dun sa ating ka-airsoft. Pero hindi ko lang alam bakit dyan sa lugar ng Palawan, El Nido Palawan, Coron Palawan, Taytay Palawan, mga ka-airsoft, nagkakaroon po ng delay dyan, no? Hindi ko alam kung bakit. Maybe sa courier, no? Dahil nga isla-isla ang Palawan, alam nyo naman, nakahiwalay siya sa Luzon, nakahiwalay siya sa Visayas. Kumbaga, yung mga parcel is medyo merong katagalan, no? Pero isa lang ang sigurado, mga ka-airsoft, makakarating rin po sa inyo yung unit ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Kasi kami rin po, hindi napapakali hanggat yung unit is hindi namin siguradong nakarating or nakapunta dun sa ka-airsoft natin. Okay? Basta sit back, relax. Ang isa lang ang sigurado, makakarating po yung unit ninyo. Tapos, konting reminders lang rin, no? Pag po yung unit ninyo, na-receive nyo na, check if may tampering na nangyari. Okay? I-check nyo kung yung unit ninyo is nakabukas or nakatape or hindi nasilyado. Okay?
Pag yung unit ninyo nakabukas, nakatape, or hindi na silyado, wag ninyong i-receive agad. Okay? Ang gagawin ninyo is i-video ninyo yung unboxing ng unit ninyo. Okay? Together, kaharap nyo yung mismong courier. Yan yung pinaka-safe. Yung video ng unboxing, yan po yung magbibigay sa inyo ng protection. Yung video ng unboxing, yan yung how do you call this? Ebidensya na pwede nyong ipakita doon sa courier. Okay? Kaya mga ka-airsoft, ang lagi kong sinasabi, maging maging alisto. No? Yun nga, na-receive mo yung unit mo, check mo kung may tampering na nangyari, check mo kung bukas ba yung unit. Basta lahat i-check mo, no? I-check mo lahat ng possible, kumbaga para makasigurado tayo dun sa unit natin. Okay? So ngayon, review and unbox tayo unit ng ating ka-airsoft, Alexander Nunez of Coron, Palawan. Okay, Sir Alexander Nunez, ito yung unit mo, yung ni-request mo. Ang saya ng pag-uusap namin ni Sir Alexander, no? Gusto niya yung classic. So ito, meron na naman tayo another classic unit. This is the M14 SOCOM short version. Okay? Meron kasi tayong long version. Long version, ibig sabihin, mas mahabang version. Okay? Ito yung short version. Kung mapapansin niyo, short lang siya. Merong mas mahaba nito. Ito, short version. Okay? What is good and special about this? Itong unit na to is mga airsoft is masasabi natin na unit talaga na classic. No? Medyo less yung technology niya. Yung mga modern na nakikita nyo sa ibang unit is wala dito. Okay? Itong unit na to is inspired by a wood finish. Classic na classic. Merong rail sa ibabaw. Just in case, optional. Kung gusto mo lagyan ng scope, pwede. Diba? Ngayon, meron din siyang daming na pangkasa. Okay? This unit is equipped with single fire and rapid fire. Okay? Then, ano pa bang masasabi natin dito sa unit na to? Powered by a battery. Ibig sabihin, di-battery itong unit. Ngayon, pag di-battery yung unit, lagi ko sinasabi sa inyo, learn how to manage your battery. Okay? Pag hindi kayo marunong mag-manage ng battery, mabilis siyang masisira. Yung battery, what I'm talking about. Okay? Pag lagi nasisira yung battery nyo, syempre, mapapagastos kayo palagi. Kailangan lagi bibili kayo ng battery. Good thing about this unit is hindi niya kailangan ng upgraded battery. Okay? Kasi itong unit na to is a classic unit, useless kung lalagyan natin ng upgraded battery like Li-Poly. Kahit ang ilagay mo or gamitin mong battery rito is the ordinary, which is hindi sensitive, no? Ang Li-Poly kasi, sensitive yan. Pero dito, hindi naman sensitive to, itong unit na to. Dahil ang battery na ginagamit dito is just an ordinary battery. Kumbaga, NiCad lang. No? Hindi tulad ng iba is Li-Poly. No? Diba? Yung Li-Poly kasi, very sensitive yon. Pero yun yung pinaka-effective. Ito, hindi mo to kailangan lagyan ng Li-Poly. Okay? Kasi, ang required lang niyang battery is just an ordinary. Pag nilagyan mo to ng Li-Poly, walang magiging tulong. Ganun pa rin ang performance niya. Okay? Itong unit kasi nito, mabagal ang rate of fire nito. Nakafocus to sa FPS. When I say FPS, yun yung hapdi. Yun yung lakas. Pag sinabi namang rate of fire, yun yung bilis. Ibig sabihin, halimbawa, sinabi mataas yung rate of fire, ibig sabihin, marami siyang inilalabas na bala in every seconds na prines mo yung trigger niya. Okay? Pero pag sinabing low ROF or low rate of fire, ibig sabihin, mabagal siya. Tulad dito, mabagal to. Hindi ganun katindi ang rapid nito kasi ang specialty nito is single fire. Okay? Yan. Single fire, yun ang pinaka-specialty niya. Single fire, yun yung pinaka-effective sa kanya. Kaya, sinasabi ko sa inyo, low FPS siya. Okay? Mga ka-airsoft, before I proceed, pinapaalala ko lang po sa inyo,
I-follow nyo po itong page na to kung saan nyo ako nakikita ngayon para updated po kayo palagi sa mga vlog na ginagawa natin. Para updated po kayo doon sa mga diskarte, doon sa mga technique, doon sa mga new models na inilalabas natin every vlog. Okay? Ngayon, kunin natin yung battery nito. Sabi ko nga sa inyo, di battery ito di ba? But before that, itong unit na to, ayan, tignan nyo, ganyan ang formahan dyan, no? Medyo mabigat siya kasi classic talaga tong unit na to. Full metal internals talaga to, full metal tong taas, then adjustable ito, adjustable tong rear sight, nakakatawa, adjustable siya up and down, adjustable siya left and right. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo, ayan ha. Kung gusto nyo siyang i-adjust left and right, ayan, twist nyo lang, okay? Kung gusto nyo namang iangat, tama ba ako? Ayan. Ayan o. Umaangat, o, ayan o. O, yan, di ba? Kung gusto niyo ibaba, o, yun. Okay. Ang ganda niya, no? Talagang nakuha niya yung pagiging classic, no? Nitong unit na to. Okay? So, ngayon, dako tayo. Kunin natin yung battery niya. Mga Carsoft, sabi ko nga sa inyo, battery niya, ordinary battery lang ang kinakailangan dito. Hindi niyo siya kailangan lagyan ng upgraded battery kasi walang magagawang tulong, walang magagawang tulong at saka walang epekto dun sa unit. Kung ang unit ninyo is mga tulad nito, rifle na ganito, yan, talagang nagre-require yan ng lipoly, ng mataas na discharge rate, while ito, hindi. This is a classic unit, masarap gamitin ang classic. Mahirap lumain yung bagay na mukhang luma, di ba? Mahirap maluma yung bagay na sadyang mukha ng luma. Ganon tong unit na to, okay? So ngayon, ngayon, saan nilalagay yung battery nito? Dito sa butt stock, dito sa butt part. Bubuksan nyo lang to, ayan. Then ito, bubuksan nyo lang rin. Yun. Pagka nabuksan nyo na, hahatakin nyo lang yung wire kung saan ipa-plug nyo yung battery ninyo. Lagay natin ha, pasok natin. Yan. Pagkapasok, syempre ang gagawin natin, ise-secure nyo lahat ng wire. Ayan, nakapasok na din. Ayaw. Umiipit. Ayan. Then, sara nyo to. That's it. No? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, itong unit na to, equip siya with single fire. Rapid fire. Ito, iti-twist nyo to, iikot nyo na. Ayan, di ba? Yan. Hindi nyo kailangan ng ano rito, ng mataas na discharge rate, no? Again, kahit lagyan natin to ng pinakamagandang battery, same pa rin ang performance niya. Hindi niya kailangan ng pinakamagandang battery para mag-perform siya ng mahusay. Okay? Ayan. Yung ordinary pa lang okay na. So, this is the magazine. Mapapansin nyo yung magazine, malapad, di ba? This is a 300 rounds. Para sa isang unit na kasi ganito, no? Ganito. Ito kasing unit na to is hindi talaga designed for assault. Way back, during the World War II era, itong unit na to, ang ginagamit nila is the best ang mga M14 for a sniper. Di ba? Para siyang sniper. Ayan, na talagang sisipat ka lang. Ganon. Yun ang pinaka-purpose nito. Ngayon, hindi ito pang assault. Pero, syempre, way back, ginagamit nila ito pang assault, di ba? Nagagamit to para mang-assault, okay? Pero ngayon, hindi kailangan to ng ganon, okay? Kumbaga, masasabi natin na itong unit na to is a classic na nabuhay sa panahon ng modern. Okay? So, ngayon, to. This is the magazine. Ang magazine nitong unit na to is binubuksan sa ibabaw. Pagkabukas nyo sa ibabaw, bubuhusan ninyo ng bala. Ayan.
Hindi na natin ganang pupunuin. Napakalaki ng magazine niya. Tapos, meron siyang gear sa ilalim. Kung tawagin ito kamot, kinakamot, going front. Ayan, no? Ayan. Para mapuno to. Makikita nyo to, mapupuno ng bala. Ayan na, puno na. Okay? Then, kamot. Ayan na, okay. Ayan. Kamot hanggang maramdaman yung humigpit. Ready na yan, okay? Again, itong unit na to is upgraded na po. Normal na FPS nito is 450. Pero ngayon, naka 500 FPS po ito. 500 FPS kasi in-upgrade na po natin. Okay? Yan. Ngayon, ang tamang pagpasok ng magazine dito is front, then babaliin. Front muna ikakawit, then ay, sorry. Tama ba ako? O nga, tama nga. Ikakawit, then balik. Ayun. Okay, ayan na. Make sure you heard the clicking sound, that make sure na hindi siya malalaglag. Dapat hindi malalaglag. Kasi pag nalaglag, sayang. Okay? Ha? Ayan. Okay, ngayon, ito na. Meron siyang kasahan, pero hindi siya kinakasa. Dami lang yan. Okay? I-access lang natin to pag meron tayong maintenance na gagawin sa kanya. Actually, ang adjuster ng hop-up rubber nito is nandito sa loob. Nandito sa ilalim. Ayan, oh, dito. Nandito sa ilalim, no? Pero ito, walang silbi to. Dami lang to, nilagay lang para ma-1:1 replica niya yung tunay. Okay? O, ngayon, firing tayo. Firing! Ayan. Single fire. Ayan. Sipat ka lang. Firing. Ayan, ganon. Malakas to mga ka-airsoft, no? Bawat putok nito bumabaon kasi 500 FPS po ito. Ngayon, pwede mo siya rin siyang i-rapid fire. Okay? Pwede mo rin ibalik sa single fire. Pwede mo ulit i-rapid fire. Okay. Kamot tayo. Kamot. Kamot. Firing. Single fire. Diba? Ayan. Okay. Ngayon, edi nakita nyo na. Single fire, rapid fire. Okay? Ngayon, good evening, Boss Bigman. Sabi ni Sir, good evening, Boss Bigman. Sabi ni Sir Christopher Pagar. Yung mga gusto magpa-shoutout, pa-shoutout kayo. Libre lang naman po yan. At least, nagkakaugnayan tayong dalawa sa isa't isa, no? Libre lang po yan, isa-shoutout ko. Yung pong merong mga tanong, magtanong lang po kayo. Sasagutin ko po sa abot ng aking makakayanan, okay? Ngayon, I'm requesting you mga ka-airsoft na i-like nyo po itong page kung saan nyo ako nakikita ngayon para updated po kayo sa mga nagaganap, no? Para updated po kayo doon sa mga posting natin, para updated kayo dun sa mga bagong unit natin. Okay? I-check ko, pwede kaya tayong mamigay? No? Pwede kaya akong hindi, paplanuhin ko sa mga darating na araw, mamimigay ako ng mga item, ng mga units, hindi naman airsoft, no? Mga freebies items na para doon sa mga ka-airsoft natin na naka-like sa mga page natin. Okay? Magbibigay ako ng mga freebies sa inyo, t-shirt, mga merchandise, para masigurado natin na updated kayo, i-like ninyo yung page natin. Okay? Every time na matatapos maglaro, always release the magazine. Normal yan na may malalaglag. Ayan, katulad dito, may nalaglag. Mga 6 na bala. Diba? Then, you must clear the chamber using single fire. After you clear the chamber using single fire, ilagay nyo sa rapid fire. I-press nyo ng 1 second. Then single fire. Then, pwede nyo na siyang i-save.
By the way, bossing, no? Alexander Nunez, Coron, Palawan, nandito po yung safe yan. Ito po. Nasa trigger. Ayan, no? Yan. Pag nakaganyan, naka-safe. Hindi na siya puputok. Pag nakalabas to, puputok. Okay, rest ulit natin siya. Lagay natin sa rapid fire. Then single fire. Then put it back to safe. Yun. Okay na. Okay, unit natin kay Airsoft, Alexander Nunez of Coron, Palawan. Okay, meron akong tanong dito. Meron tanong dito, no? Big man, ano ba dapat ang unahin ko bilang newbie? Sabi niyang gano'n, no? Rifle ba or pistol dapat? Actually, mga ka-Airsoft, no? Pwede ka mag-rifle, pwede ka rin naman mag-pistol. Nasa sayo naman yon. Kaya lang, yung rifle kasi, compare into pistol, mas less maintenance. Yung pistol naman, kesa sa compare into rifle, mas maiksi. Diba? Ang rifle, mahaba. Ang pistol, maiksi. Mas madaling itago, mas madaling dalhin ang pistol. Pero ang rifle naman, mga ka-Airsoft, is mas less maintenance dahil the battery. Although, may mga rifle din naman na sabihin natin na gas type, no? Yun yung mga kung tawagin is gas blowback rifle. Medyo, sabihin na natin no, to tell you honestly, mga ka-Airsoft, medyo magastos. Okay? Medyo matindi ang consumption kasi nga, gas type po siya. Siyempre, alam naman natin na pag yung unit gas type, kumukonsumo siya ng gas, malakas sa gas, di ba? Yan. Magkakaiba kasi yan no? Ngayon, ang pistol naman is gas type, talagang kumukonsumo ng gas, di ba? Ngayon, ang rifle naman is battery type, mas matipid ang battery type kesa sa gas type. Okay? Ayan, tapos mayroon pa tanong dito, no? Big man, sabi mo dati, nakakaalis ng stress ang Airsoft. Totoo naman po, nakakaalis ng stress ang isang Airsoft. Okay, no? Ano sa tingin mo ang pwede kong ibigay para sa tatay ko na 78 years old? Masyadong mainitin ang ulo pag naboboring. Ako masasuggest ko, bilan mo siya ng Airsoft. No? Bilan mo siya ng Airsoft na quality. Bilan mo siya ng Airsoft na maganda. Kasi ganito, sabi mo, mainitin ang ulo pag naboboring. So, pag yung tatay mo, nagkaroon siya ng Airsoft na masakit sa ulo, na sirain, mas lalong mag-iinit ang ulo niyan. Mas lalong magagalit sa iyan. Pero pag yung tatay mo, nabilhan mo or nabigyan mo ng Airsoft na maganda, na quality, mag-e-enjoy yan. Malilibang yan. Tuwing maglalaro siya, malilibang yan. Yun, ayan na may papayo ko, no? Pwede mo siyang bilan ng pistol kung gusto mong pistol. Pwede mo rin siyang bilan ng rifle kung afford mo naman ang mga quality rifle. Okay? Basta tatandaan mo, ang rifle, mas less maintenance, it is because battery type. Para lang siyang cellphone. Nalobat siya, charge mo. Okay? Ang pistol naman is mas handy, mas madadalian siya. Kaya lang, syempre sa pistol, gas type. Kailangan palagi kang merong gas para magamit mo siya. Pag wala kang gas, pag hindi mo siya lalagyan ng gas, hindi mo siya magagamit. Tapos, siguraduhin mo rin na medyo malakas pa si tatay at kaya pa niyang i-press down yung gas doon sa magazine, di ba? Baka naman kasi mahina yung mga pulso niya, ang mangyayari, mahihirapan siya mag-refill doon sa magazine. Pero kung maganda ang kondisyon ng katawan niya, kayang-kaya niya yon. Panigurado yon. Okay? Okay, ang dami kasi mga pending na tanong dito na kailangan kong sagutin. Tulad ditong isa, no? Big man, kung papapiliin ka between Glock 17 or Glock 18, anong pipiliin mo? Maganda ba yung may rapid fire? O yun.
Kung papapiliin ako between Glock 17 or 18, kung ako ang papapiliin, tinatanong nyo ako ha, kung ako ang papapiliin, pipiliin ko is si Glock 17. Kasi I am not a fan of a rapid fire. No? Merong mga tao na gusto yung rapid fire, merong mga tao na mas gusto ang single fire only. Okay? Kumaga magkakaiba kasi ang gusto ng tao. Merong mga tao talagang gusto rat-rat. Merong mga tao gusto nila precise, o di ba? Magkakaiba ang kagustuhan ng mga tao. Sabi ni Alan Villaris, good evening, Sir Bigman, share done. Thank you sa mga nag-share. No? Sa mga hindi pa nag-share, share nyo naman po yung live video natin. Malaking bagay po yan para sa mga tulad naming content creator, vlogger. No? O yun. Tapos, yun nga, mabalik tayo sa Glock 17 and 18. Ako, personally, I will choose the Glock 17. Kasi ako yung tipo ng tao na gusto ko walang nasasayang na bala. No? Ang Glock 18 kasi is rapid fire. Sa totoo lang, halos lahat ng pakakawalan yung bala, walang tatama. No? Talagang ang Glock 18 is naka-design para, you know, paano ba sabihin to? Kumbaga, hindi siya talaga masasabi natin pang accuracy. Di ba? Ayun ha. Hindi siya pang accuracy kasi medyo nagwawala yung bala ng mga Glock 18 kasi nga naka-design talaga siya para sa isang rapid fire ang Glock 18. Okay? So, ayun lang muna mga ka-airsoft. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Again, sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat. Sa hindi po nag-share, share nyo po yung live video natin. Tapos, i-follow nyo po itong page na to. Don't forget to follow. Hit the follow button, hit the subscribe button, hit the like button para updated po kayo sa ating mga vlog everyday. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Syempre po, hatid sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po.